Sound check. Testing. Testing. Sound check. Konti pa, konti pa. Or baka dito. Sound check, test. Sound check. Testing. Ayun. Magandang umaga po sa bawat isa. At purihin ang pangalan ng Panginoon. It's a rainy Sunday morning. This is a Jesus Christ Baptist Church. It's the last Sunday of May. At tayo nagpapasalamat sa Panginoon sa patuloy na kahabagan at biyaya niya. And it's the Lord's Day. Amen. Ito'y araw ng pagsamba natin sa Panginoon. Yun ang pinaka nagtatangi. And a cherry on top, ika nga ay nagbibigay ng extra special na touch ay yung atin hong 14 na taong anibersaryo ng Jesus Christ Baptist Church. We praise and thank God sa kabutihan, sa katapatan ng Panginoon. As we've been always saying, hindi dahil mahusay tayo, hindi dahil tapat tayo, kundi dahil tapat ang Diyos na sa atin ay tumubos. Tapat ang pangako ng Panginoong Jesus. Ang sabi niya, upon this rock I will build my church and the gates of hell will not prevail against it. Hindi dahil malakas tayo, kundi ang ating pastol, ang ating Panginoong Jesus, ang siyang nag-iingat po sa bawat isa sa atin at sa kanyang buong iglesia. At as always, ang mga ganitong kapanahunan ay medyo challenging. Meron tayong mga kapatiran nang gagaling all the way from San Jose del Monte, so a little bit extra challenging sa kanila ang makarating because of the weather. Nevertheless, tayo ho ay magpapatuloy. We're expecting ang iba pa nating mga kapatiran, mga inanyayahan ay unti-unti ho ay makakarating as we go on sa atin hong first part ng gawain, which is our Sunday School. At nag-aaralan natin na napakahalagang paksa, and that is about worship. At mamaya itutuloy ho natin at kung mga nakaraan ay medyo may mga konting kurot sa puso sapagkat na-expose yung mga maaaring maling kalagayan ng ating pagsamba, well, lalo ho na ngayon, meron tayong makikita, meron tayong, I hope, maging maliwanag sa atin na, well, hindi pala pwedeng kahit papaano na lang ang pagsamba sa Panginoon. So before we go there, magsimula ho tayo sa pamagitan ng pag-awit. Hiningan ko ho ang ating tagapagpaawit to come at magstayo po tayong lahat ng maawit po tayo sa Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po yung mawit sa Panginoon. Awitin po natin Books of the Bible. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, and Ruth, 1st and 2nd Samuel, 1st and 2nd Kings, Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, and Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Zephaniah, Haggai, Zechariah, and Malachi. These are the books of the Old Testament. Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans, 1st and 2nd Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1st and 2nd Thessalonians, 1st Timothy, 2nd Timothy, Titus, Philemon, Hebrews, James, 1st Peter, 2nd Peter, 3 John, student Revelation. Magsipo na po lahat.
Ayan, purihin pong pangalan ng Panginoon. Those are the 66 books of the Bible na siyang basihan ng ating pananampalataya at pamumuhay bilang mga mananampalataya. And as we have said, we will pursue our ongoing lesson about worship. At again, ito ang ating greatest priority. I hope na tayo ay kumbinsido na ang ating pinakadakilang prioridad sa buhay ay ang sambahin ng Panginoon. Kaya tayo nilalang ng Diyos, kaya tayo niligtas ng Panginoon, kaya tayo natitipon tuwing araw ng pagsamba sa Panginoon. At kung naalala nyo ho, as we will review, hindi lamang tuwing linggo ang pagsamba sa Diyos, kung hindi mula Lunes, 24/7, 7 days a week, 365 a year, all throughout ating buhay ay dapat tayo ay nagbibigay papuri sa Panginoon. Before we go sa ating review and lesson, tayo ho muna ay manalangin. Let us pray. Panginoong Diyos, aming Ama sa langit, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat, nagluluwalhati sa iyong pangalan. Tunay, karapat dapat ka lamang purihin. Karapat dapat kang sambahin, Panginoon. Hindi lang dahil sa mga binigay mo sa amin o na aming natatamasang mga bagay-bagay, kundi o Diyos dahil kung sino ka. Ikaw ang soberanong Diyos na may lalang ng lahat ng bagay. Ikaw ang Panginoon na nagsusustento o patuloy na nagbibigay sa amin ng bawat hininga. Panginoon, salamat sa iyong katapatan. Lalo't higit, salamat sa iyong pagmamahal na binigay mo ang iyong bugtong na anak upang magligtas sa aming mga makasalanan. At salamat din po, Panginoon, sa katotohanan na kaming mga iyong niligtas ay hindi mo pinabayaan sa aming mga sarili, kundi sa iyong biyaya at kahabagan, dinisenyo mo at nilahok mo kami sa katawan ni Kristo na siyang iglesia ng aming Panginoong Kristo upang patuloy na lumago sa pagkakilala at pananampalataya sa iyo. At Panginoon, kami po'y patuloy na nagpupuri sa iyo sa aming pag-alaala ng 14 na taong katapatan mo sa bahay-sambahan na ito, sa lokal na iglesyang ito. O Diyos, muli, hindi kami, hindi ang sinumang tao, kundi ang pangalan mo lamang ang patuloy na maitaas. At habang sa aming pag-aaral, Panginoon, ikaw po nawa ang gumabay. Bigyan mo kami ng bukas na puso't isipan. Kailangan namin ng liwanag na nagmumula sa iyo. Ngayon din, O Diyos, gamitin mong matalim at makapangyarihan ng iyong salita kung kinakailangan, Panginoon, ay putulin ang mga maling paniniwala at mga kasanayan upang lalo kaming hubugin sa wangis ng aming Panginoong Jesus. Patawad po sa aming mga pagkakasala, pagkukulang laban sa iyo, Panginoon. At sa biyaya mo ay tulungan mo kaming magsumikap na patuloy na habulin ng kabanalan kung paanong inutusan mo kami sang-ayon sa iyong salita. Lahat ng ito, Panginoon, ay dinadalangin namin sa iyo, ang maging pag-iingat sa mga kapatirang patungo pa lamang at sa buong araw na ito, ikaw ang maitaas. Dalangin namin ito lahat sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Well, para ho sa ating mga panauhin at para sa bawat isa, ano po ang ating first part ng gawain bago ang ating pinaka-worship proper ay ang ating Sunday School. And with the word school, ito talaga ay pag-aaral. So, i-encourage natin ang mga pagtatanong. Ano ho, pag meron tayong pinag-aaralan at meron tayong na-encounter na parang may malabo, parang may question, we would like to encourage. Mamaya ho, pagkatapos ng ating lesson, ay pwede hong magtanong. Now, I do not claim to have omni-knowledge, lahat ng karunungan. No. Pag hindi ko alam, assignment ko yon. Pero pag may paglilingkod ho natin, ay titinan ho natin mula sa salita ng Panginoon. So tuloy ho tayo. We're studying about worship, and this is our key text. Give unto the Lord the glory due unto His name. Worship the Lord in the beauty of holiness. As we have said, this is not a suggestion. Kapag feel mo, this is not an advice na pag-type mo, but this is a command. Ito ay utos ng Panginoon na ibigay sa Kanya ang nararapat na luwalhati. And then, utos ito na sambahin natin ang Panginoon. So, ito ay utos sa atin. Hindi ito pag-type lang natin, hindi ito pag-feel lang natin, hindi ito ay obligasyon natin sa Diyos. Therefore, isa sa mga katotohanan na ating dinainan ng mga nakaraan nating pag-aaral, actually this is our 10th lesson, to not worship is sin. To not worship is sin. Ang hindi pagsamba sa Panginoon ay kasalanan. So muli, ito ho ay prioridad natin. Pinag-aralan natin si Jesus at ang ating pagsamba, Jesus and our worship. At nakita natin mula sa salita ng Panginoon that no worship is acceptable to God apart from the mediation of Jesus Christ. Walang pagsamba sa Panginoon na katanggap-tanggap sa Kanya
hiwalay kay Kristo. Kung naalala niyo ho, ang sabi ni Apostol Pedro, yung ating mga pagsamba, yung ating mga pag-aalay is acceptable through Jesus Christ. Ang sabi mismo ni Jesus, walang makakaparoon sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. So lahat, that's why, kung naalala niyo, pinoint out natin sa ating mga prayers, why do we end our prayers in Jesus' name? Hindi yun magic word na parang abracadabra, kung hindi, that is a way of reminding ourselves that it is through Jesus. We go to the Father, tayo lumalapit sa Ama, tayo dumadalangin sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, at walang pagsamba na katanggap-tanggap sa Panginoon kung hindi tunay na mananampalataya ni Jesus. Next, atin hong pinag-aralan, theology and doctrine in our worship. Ang teolohiya at doktrina, pagkakilala sa Diyos at mga katuruan at ang ating pagsamba. Kung inyong napansin, dun pa lang sa unang punto, that's already doctrine. Hiwalay kay Kristo, hindi katanggap-tanggap ang pagsamba. Doktrina na yun. Katuruan na yun na malinaw sa salita ng Panginoon. Therefore, ang katotohanan na ito, theology and doctrine in worship are essential. Kinakailangan ang teolohiya, ang pagkakilala sa Panginoon at mga doktrina sa atin hong pagsamba. Nasabi ko ho yata, kung di nagkakamali, nabanggit itong halimbawang ito, aking ama ay may karanasan noon, nung kami ay nagpunta noon, many years ago sa Subic. Pagdating namin doon, maraming tao sa beach, yung pala may nag-shooting. Nahandun sila yung batang-bata pa, sila Dingdong Dantes, hindi pa si Marian Rivera, si Antoinette Tospa ang ka-love team niya noon. So, alam niyo, yung mga young people ngayon, hindi niyo alam yun. Okay? And then, yung tatay ko naligo doon sa dagat at meron siyang kausap na lalaki. Tanong niya, anong meron? Sabi ng lalaki, mabait naman yung lalaki. Medyo pogi, sabi ng tatay ko, pero hindi sila nagkakalayo. Pero problema, hindi niya kilala. Si Juan Mig Bondok pala yung kausap ng tatay ko. Kung hindi mo kakilala, naalala ko, meron akong, hindi ko sinubaybayan, pero napanood ko yung ilang episode, yung Undercover Boss. Naalala niyo Undercover Boss? Hindi alam ng mga empleyado na yung boss ng kumpanya nag-undercover at sinusubaybayan sila. Kung hindi nila kilala, yung isa minumura pa. Minura pa. Hindi niya alam na yun yung boss niya. Kinabukasan, wala na siyang trabaho. Kasi hindi niya kilala. At kaya ko didiinan ho yun, maraming tao hindi kilala ang Diyos. Sino ba siya? Ano bang mga katangian niya? Ano bang gusto niya? Ano bang hinahanap niya? At kaya hindi nakakapag-alay ng tamang pagsamba sa Panginoon. So napakahalaga ng teolohiya, that is ang ating pagkakilala sa Panginoon, ng doktrina, ng mga katuruan, ng salita ng Panginoon sa pagsamba. Number next, our skills in our worship. Tuwing nagtitipon tayo, we utilize our skills sa ating hong pagsamba. Pero hindi tayo nakadepende sa skills, but we use our skills in worshiping God. Yung mga tumutugtog, yung mga kumakanta, yung multimedia, lahat ng yan, we utilize skills para ho sa ating pagsamba sa Panginoon. Ano man yung pinagkatiwala sa atin ng Diyos, sangayon sa Kanyang salita, ay marapat nating pag-inamin at gamitin para sa kaluwalhatian ng Panginoon. And lastly, ito yung ating tinapos. For 3 Sundays, pinag-aralan natin ito. What we do when it is not Sunday and our worship. Yung ating ginagawa pag hindi linggo. Well, sa iba, mas maganda. Yung ginagawa natin pag wala tayo sa loob ng simbahan. Yung buhay natin pag wala tayo sa loob ng church. Yung buhay natin pag hindi natin kasama ang mga kapatiran. Kamusta? Narito ang katotohanan, no amount of conformity to worship externals will ever make up for the kind of life we live outside of the Lord's Day worship services. That means, ano man ang ginagawa natin dito, nakataas pa ang kamay mo, hallelujah, praise the Lord. Napakalakas mong magbigay o napakalaki mong magbigay, ano man ang ginagawa mong pagkanta rito, pagpuri sa Panginoon sa loob, pero paglabas mo, yung salita, yung pakikitungo sa iyong pamilya, sa iyong mister, sa iyong misis, sa kapwa,
yung ugali mo sa trabaho, sa eskwelahan, sa tahanan. Hindi pwedeng sabihin, nagsisimba naman ako. No. Kung naalala sa Isaiah chapter 1, ang sabi ng Panginoon, pambihira, itigil niyo yung lahat ng ginagawa niyo. Ayoko niyang inyong pagsamba. Bakit? Dahil ang kamay niyo ay puno ng dugo. So ginagawa nila yung gawain nilang mga ritual. They offer the burnt offerings, they do all the rituals na inutos ng Panginoon sa dapat gawin sa templo. So they do their works in the temple, pero yung kanilang ginagawa sa templo ay nagiging kasuklam-suklam sa Diyos dahil sa buhay nila. So muli, napakahalaga ng ating pamumuhay, hindi lamang ng ating pagdating sa loob ng bahay-sambahan, kundi ng ating buhay sa labas nito. Narito ang ating hamon. Our daily lives should be examples of worship and an adornment of the truths we proclaim. Ang ating pang-araw-araw na buhay ay dapat ay maging halimbawa ng pagsamba o isang tao na sumasamba sa Panginoon at maging palamuti. Ano yung palamuti? Naglagay tayo ng Christmas tree dito noong nakaraan, noong Pasko. Nakakita na kayo ng Christmas tree na walang palamuti? Anong itsura? Pero pag may palamuti, at minsan depende sa palamuti, wow, pag sobrang ganda, picture, Instagrammable, tawag nila. At nawa yung ating mga buhay ay maging palamuti. Napakaganda ng katotohanan ng Panginoon. Kamangha-mangha ang Ebanghelyo ni Kristo. Pero meron tayong pribilehiyo at obligasyon ng ating mga buhay, hindi lamang tuwing linggo, ay maging palamuti ng Ebanghelyo ni Kristo. Kaya nga ho ang hamon ni Pablo kay Timothy ito, let no man despise thy youth, but be thou an example. Maging halimbawa ka ng mga mananampalataya. Saan daw? In word, in conversation, in charity, in spirit, in faith, in purity. Inisa-isa natin yan sa ating communication. Not just verbal communication, maging sa messages, sa pagpo-post mo sa social media, conversation, yung lifestyle natin, in charity, yung pagmamahal natin, yung spirit, yung attitude natin, faith or yung faithfulness natin, and then yung kalinisan, particularly yung sexual moral purity. Lahat ng ito ay dapat nating bantayan. Therefore, ang punto ay lahat ng aspeto ng buhay. Lahat ng area ng buhay. Hindi tuwing linggo lang. Kundi nasan ka man, ano man ang iyong ginagawa, again, housewife ka, or nagtatrabaho ka sa labas, or estudyante ka sa eskwelahan, lahat ng ito ay kailangang bantayan at magsumikap ang mananampalataya na maging palamuti ang kanyang buhay sa mga katotohanan ng Panginoon. So narito ang punto, true Christian worship is not only on Sundays. Hindi paglinggo lang ang pagsamba. But it is a daily life character and commitment of a true believer. Ang tunay na pagsamba, yung bang nagkaroon ng matinding pagko-concert si Taylor Swift. Hindi ako fan ni Taylor Swift, pero lagi ko nahaging sa social media. Yung talagang die-hard fan ni Taylor Swift, tingin nyo, pag concert lang sila sumisigaw. Tuwing particular na araw lang nilang suot yung Taylor Swift merchandise nila. Ang punto ko ito, buong araw nila, buong linggo nila apektado nitong taong ito, itong singer na ito. Paano tayo nagpapakilalang mga Kristiyano? May epekto ba sa buong araw natin? May epekto ba sa buong linggo natin ang ating pagpapakilala bilang mga Kristiyano, which is corporately expressed and celebrated on the Lord's Day? Anong mangyayari? Yung buhay ng pagsamba mula Lunes hanggang Sabado ay sama-sama lamang pinapakita tuwing araw ng linggo. Nakuha niyo? Sama-samang pinapakita. Sama-sama, kaya ho, wala daw, masarap manood ng basketball sa TV, yes? Pero wala daw papantay pag nahandong ka sa stadium mismo. Sama-sama kayong mga fans, sabay-sabay kayong sisigaw, wah! Tapos nung hindi pumasok yung bola, iba daw yung sama-sama kayo.
And from Monday to Saturday, you're worshiping God, you're living for God, and then when Sunday comes, we come together as worshipers of God. Walang papantay, walang tutulad doon. Pero hindi lang tuwing linggo ang pagsamba sa Panginoon. Number next, eto na, isasabi ko, what we do in worship. Particularly in our corporate worship. When we come together as believers, bilang mga mananampalataya, ano ba ang ating ginagawa tuwing panahon ng pagsamba? Marami ho sa atin ay may mga kinalakihan na mga relihiyon or sekta at meron tayo kinalakihan na mga ginagawa sa ating mga church. At even Baptist churches such as this, pag pumunta kayo sa ibang Baptist churches, meron ding medyo pa ibang pagkakaiba ng ginagawa sa loob ng bahay-sambahan. Christian churches at kung ano-ano pang mga fellowships na nahandyan sa paligid, may mga pagkakaiba-iba. Now, ano ba ang dapat magdikta ng mga ginagawa natin sa loob ng bahay-sambahan tuwing tayo ay sumasamba sa Panginoon? Na gusto ko munang ibigay ang 2 talata. At tingnan ho natin ito. Una, sa 2 Timothy chapter 4 verse 3. Ang sabi ng salita ng Diyos sa ito, "For the time will come when they will not endure sound doctrine, but what? After their own lusts shall they heap to themselves teachers having itching ears. And they shall turn away their ears from the truth and shall be turned unto fables." Now, kung nasusundan niyo ho na ito ho ay sinasabi ni Pablo kay Timoteo, hindi patungkol sa mga taong nasa labas ng church. Ito ay patungkol sa mga taong nasa loob ng church. Okay? At darating daw yung time, ang sabi ni Pablo, yung mga nasa loob ng church will go after their own lusts. Ang hanap nila ay yung kanilang sariling kagustuhan. Yung sariling pita ng laman. And sad to say, maraming mga nanggaganap na pagsamba ngayong umagang ito, in the Lord's Day, na yun ang katangian. Hindi nire-reflect kung sino ang Diyos, hindi sinasalamin kung anong ginawa ng Diyos, kung hindi nakadesenyo ang pagsamba, musika, ilaw at lahat na, sa kagustuhan ng laman ng tao. Maging yung mensahe, maging yung pagtuturo. Isa pang talata sa Judges chapter 17 verse 6 sa Lumang Tipan, ang gusto ko lang kunin ho dito ay yung naka-highlight. Ang sabi, "In those days there was no king in Israel, but every man" what? "Did that which was right." O, brother Paul, yun naman tama ang ginawa ah. Ayun yung problema, yung tama sa kanilang sariling pananaw. Did which was right in his own eyes. Now, bakit ko kinuot ang 2 talatang ito? The problem, one of the biggest problem in worship services sa panahon natin ngayon is this. This verses seem to be the perfect description of current worship services. Ano itong dalawang ito? After their own lusts, and everyone doing which was right in their own eyes. Nakadesenyo ang quote-unquote gawain ng pagsamba sang-ayon sa kagustuhan ng tao. I've heard of a story na kung sa Amerika nangyari, na kung saan ang isang pastor ay nangalap sa komunidad, ano ang gusto mong makita sa church? Tinanong ang mga hindi ligtas at inilagay. Naalala niyo, pinanood natin nakaraan, yung football dinala nila sa loob ng church? Sinipa pa yung Bible, yun ang ginamit na bola. Naalala niyo yun? Pinanood natin yun. At ang laging description, kaya maraming tao, because it's fun. It's fun. It's fun. So, sad to say, walang nagsabing it's faithful. But it's fun. And because it's fun, madaming tao. After their own lusts. And then, ang sabi ng pastor na in-interview doon, well, dati walang tao, ngayon marami ng tao, then therefore, dahil maraming tao sa loob ng church, tama yun. It was right in their own eyes.
At kung hindi ho tayo magiging mapagbantay, napakadali na dumulas na ito ang maging prinsipyo ng ating mga gawain sa pagsamba sa Panginoon. So ito yung issue. How is God to be worshipped in the gathered church? Paano ba dapat ang Diyos ay sambahin kapag nagtitipon-tipon ang mga mananampalataya? What elements may we justly include in worship? Ano ba yung mga elemento na marapat nating isama, i-incorporate sa buong gawain ng pagsamba sa Panginoon? Okay ba na maglagay tayo ng break dancing dito sa harapan? Okay ba na magpasok tayo ng may pastor na sumakay pa sa wrecking ball? Ano yung wrecking ball? Yung, ano lang naman, props lang naman. Pero ang kanta sa loob ng church, I came in as a wrecking ball. Nakasakay dun yung pastor. Then meron pa ako napanood na naglagay sila ng parang wrestling ring. Wrestling. At nakipag-wrestling di umano yung pastor sa mga inarkilahan nilang mga pro wrestlers. Ang pambihira, pag binigwasan ka ng ganong kalaki, paano pa nakapag-preach yung pastor? So again, they do all these things. Now, it was right in their own eyes. Now, the question is it right? Ito ba ay tama? Ito ba ay marapat na ilahok? Malaya ba tayo? Malaya ba tayong isama ang anumang gusto nating gawin and then sabihin na ito ay pagsamba sa Panginoon? At maraming mga churches ang gumagawa ng ganon. Now, ito yung ilang mga prevailing positions. Tignan natin ang apat na prevailing position. I'm not saying na ito yung totoo, pero ito yung mga madalas nangyayari. Number 1, the complete freedom position. Complete freedom position. Anong ibig sabihin? Do whatever works for you to experience or feel God. Malaya kang gawin ang lahat ng gusto mo hanggat quote and unquote, ma-experience mo si Lord. Basta ma-experience mo si Lord, gawin mo. Basta ma-feel mo si Lord. Again, dito sa churchhood na ito, hindi tayo against feelings, pero hindi tayo pinangungunahan ng feelings. Meron hong basihan ang ating damdamin. Ito'y nakabase sa katotohanan ng Panginoon. But, merong mga churches, whatever you feel. May nabasa pa ho akong account na kung saan yung pastor ay mahilig sa country music. Yun yung feel niya. Therefore, ang mga gawain ng pagsamba ay nakakater dun sa feeling na yun nung pastor. At yung iba, ang gusto nila, didisenyo, ang didiliman, at kung ano-anong mga pagse-set up para, quote and unquote, ma-experience si Lord. Muli ho, ang pagsamba ay hindi pandingdig ng balahibo. Akala ng iba, pag tinitindigan ng balahibo, pag gumagaang ang feeling, yun na yung pagsamba. O mga kaibigan, mag-ingat ho tayo. Ito yung posisyon ng iba, complete freedom. Gawin mo, gusto mong gawin, basta para kay Lord. Yun yung approach nila. Mga problems. What works for one may not work for another. Who sets the standards? Tama? Maaring yung isa, pag madilim, na-feel ko si Lord. Paano yung isa? Pambir, pag madilim, inaantok ako. Sino maglalagay ng standard? Every experience is different. Which one is legitimate? Lahat ng experience, iba-iba. Meron yung isa, experience niya sa ilalim ng puno ng mangga. Yung isa, experience niya sa gitnang bukid. Sino ang tama? What are the boundaries? Are there limitations? Ano yung mga hangganan? Paano natin masasabing sobra na? Paano natin masasabing hindi na uubra? At kung yung naalala, yung pag-aaral natin tuwing Sunday afternoon with Brother Daryl sa Book of Acts, na yung mga Gentiles, ang kanilang pagsamba, bahagi, again, yung mga pagano, hindi Kristiyano, hindi Hudyo, yung mga pagano, bahagi ng kanilang pagsamba ang prostitution. Well, anything that works. So muli,
ay napaka mapanganib ito. Number 2, seeker-sensitive emphasis. Nakalagay ang emphasis nila sa mga seekers, yung mga hinahanap. Whatever is popular and acceptable in today's generation. Ano ba yung sikat? Ano ba yung hinahanap ng mga tao? Ito yung tipo na mga gawain o mga churches na kung saan siguro monthly meron silang survey mula sa mga members, anong gusto nyong theme next month? Ang gusto nyo bang theme next month ay K-pop? Let's do this! Ang gusto nyo bang theme next month ay kung anime, gawin nating anime. Magsusuper saiyan ang mga Kristiyano. As again, they will use this kung ano yung gusto ng crowd. They will cater to it. I've heard of churches na may 2 worship service. Bakit? Dahil merong matatanda, ang gusto nila, solemn ang kantahan. Merong mga bata, ang gusto nila, rakrakan. So, anong gawin natin? Hatiin natin. Gusto nyo ng rakrakan? Alas 10. Gusto nyo ng solemn? Alas 8. Ganun ba yun? Ganun ba? Malaya ba tayong gawin yun sa iglesia ng Panginoon? Popular music, popular programs, what is popular in the culture, yun ang ginagaya. The main focus is man's felt needs and not God's demand. Ano ba yung gusto ng tao? Ano ba yung popular? Yun ang hinahanap. Number next, normative principle. Ito yung medyo mas madalas yung masusumpungan sa mga medyo mas seryosong mga churches. Ano ibig sabihin? Whatever is not expressly forbidden in Scripture may be done rightfully. Basta hindi pinagbabawal sa Bible, pwede. Ayan. Pero Paul, hindi naman bawal yung bingo eh. Meron bang thou shall not bingo? hindi naman pinagbabawal, Brother Paul, yung sumayaw eh. Hindi naman pinagbabawal yung break dancing eh. E di, do it for the glory of God. Ayan. Basta daw hindi pinagbabawal, ay ano, okay lang gawin sa loob ng pagsamba. Again, sana makuha niyo ho, ang particular na pinag-uusapan natin ay yung ginagawa sa panahon na nagtitipon ang mga Kristiyano para sumamba sa Diyos. Okay? Yung corporate worship. Sana ho, may manatili ho doon yung ating kaisipan. As long as it is not forbidden by the Bible, hanggang hindi pinagbabawal ng Biblia, and it is done for God, it becomes acceptable worship. Basta daw hindi pinagbabawal, at ang claim ay ito'y ginagawa para sa Panginoon, then therefore, ito ay katanggap-tanggap na pagsamba. Interpretative, halimbawa, interpretative or breakdancing. Nakakita na ako ng ganito. Drama. Sa pagsamba, ang gagawin nila ay drama. Minsan hindi drama, minsan ay film showing. At nakakita na rin ako ng ganon. Antok na antok lahat. As in, antok na antok. Bakit ko alam? Kasama ako sa antok na antok. Wala akong naalala sa preaching ng pastor, pero meron siyang pinalabas na video at yung video ay nakakaiyak. Anong nangyari? Iyakan lahat. Hindi dahil sa katotohanan ng salita ng Diyos, hindi dahil kung sino ang Diyos, kundi dahil doon sa video. Pagsamba ba yun? Number next, a Broadway-like production. Naalala niyo, meron tayong pinalabas dito na parang akala mo concert ng mga hindi ligtas. So, supposed to be, ay quote and unquote, pagsamba nila yon. K-pop or jazz-inspired ang kanilang mga worship services. Kayo ba ay mahilig sa K-pop music? Punta na kayo sa K-pop Baptist Church. Walang ganun. Pero again, kung ano yung, Brother Paul, wala naman sa Bible na pinagbabawal yung K-pop eh. Lalo na kung fan yung pastor. Madalas yun yung nagdidikta. So muli, ay mag-ingat ho tayo sa mga ito. Number next, the sincere heart approach. Now, yung 1 to 3 ay madalas ikinakabit itong number 4. Na ano yun? As long na sincere. Basta totoo siya. Kasi Brother Paul, kahit naman anong ginagawa, pag hindi sincere, di ba? Hindi ka tanggap-tanggap kay Lord. Tama!
Ano man ang ginagawa natin, kung wala ang puso, ang sabi ni Jesus, kayong mga ipokrito, ang inyong mga bibig ay malapit sa akin, ang inyong mga nguso ay nagpupuri sa akin, ngunit ang inyong puso ay wala. Ang tawag ng Panginoon, hipokrito. Gusto ba ng Diyos yun? Katanggap-tanggap ba? Hindi. So, on the flip side, ang naging mali naman ng iba, basta totoo sa puso. Basta sincere. Kahit ano pa yan, kahit breakdancing pa yan, kahit wrecking ball, ano pa yan, basta sincere, kahit football, nasipain pa yung Bible niyan, basta sincere. And katanggap-tanggap sa Panginoon. Well, yun ba ang makikita natin sa salita ng Diyos? The basis is not God nor His Word, but the sinner's heart or feelings. Ang basihan ng pagsamba ay hindi lang salita ng Diyos, kung hindi yung damdamin ng makasalanan. Deeming something done sincerely as not acceptable worship is a great offense. Pag yung iba, napakinggan yung mga pag-aaral na kagaya nito, pambiro, Brother Paul, sino ka? Sino ka para hatulan yung kanyang puso? Ama? Sa puso niya, sincere siya. Sa puso niya, talagang wino-worship niya si God. Sino ka para hatulan at sabihing mali? Well, hindi ho talaga, wala talaga akong otoridad. Ang ating otoridad ay ang salita ng Diyos. At kung sangayon salita ng Diyos, hindi ito katanggap-tanggap, hindi ito katanggap-tanggap. Kahit gaano ka-sincere. Nakuha ho ba natin? I hope na magkakaisa pa rin tayo. Again, I-encourage ho, may mga bagong dating, ito is Sunday School. Kung meron ho kayong mga tanong, pwede ho itanong mamaya pagkatapos ng ating lesson. So, a question that needs to be answered. I will pose, actually hindi ako, merong question sa salita ng Diyos at napakahalaga na ito dapat ay masagot. Ito yung manggagaling sa Isaiah. Isaiah chapter 1 verse 10. Kung naalala niyo yung context nito, ito yung pinag-aralan natin ng mga nakaraan na kung saan sinabihan ng Diyos ang mga Hudyo, itigil niyo yan. Alala niyo yan? Yung mga pagsamba sa templo, yung mga pag-aalay sa templo, yung mga ginagawa nyo sa templo, itigil nyo yan. Bakit? Dahil ang kanilang pamumuhay sa labas ng templo ay hindi tama. Ang sabi ng Diyos, ayoko niyang ginagawa nyo. Hindi katanggap-tanggap ang pagsamba nyo dahil yung buhay nyo ay hindi maayos. Ang sabi sa Isaiah chapter 1 verse 10, hear the word of the Lord. Ye rulers of Sodom, give ear unto the law of our God. Ye people of Gomorrah. By the way, hindi Sodom and Gomorrah ang kausap niya. Israel ang kausap niya. Pero para bang, paano ba sasabihin ito? Parang nung panahon nung tayo ay alipin ng mga, hindi alipin. Nung ang Pilipinas ay nasasakop ng mga Kastila. Okay? Kung ikaw ay Pilipino, tapos sinabihan, Kastila ka ba? Maganda ba yun o pangit yun? Pangit yun. Kasi pinaparatangan kang para kang mananakop. Kuha niyo ho? Ito, tinawag ng Diyos ang mga Hudyo na Sodom and Gomorrah. Sino yung Sodom and Gomorrah? Sila naman yung dalawang syudad na pinugnaw ng Diyos. Here are very religious people. Nasa templo sila tuwing Sabat. Ginagawa nila lahat ng pag-aalay, pero tinawag sila ng Diyos na Sodoma at Gomorrah. Okay? So it can be na ikaw ay laman ng church tuwing linggo, pero hindi ka katanggap-tanggap sa Panginoon. Maaari. Ngayon, pagdating sa verse 11, may tanong, to what purpose? Para saan? Is the multitude of your sacrifices unto me, saith the Lord. I am full of the burnt offerings of rams and of the fat of fed beasts. And I delight not in the blood of bullocks or of lambs or of he-goats. Para saan ba itong mga dinadala nyo mga alay? Para saan ba itong mga pagpunta nyo sa templo? Pagdating sa verse 12, when you come to appear before me, and here's the question, who hath required this your hand? Sino ba nagsabi sa inyong gawin niyo yan? At kung ikaw ay Hudyo na nakikinig kay Isaiah, teka muna Lord, ikaw ang nag-utos sa amin lahat nito .
Ikaw ang nag-utos sa amin, dali ng lahat ng mga alay na to Ikaw ang nag-utos na dali namin yung mga rams, dali namin yung mga bullocks, dali namin yung mga lambs. Ikaw ang nag-utos na magtipon-tipon kami sa ganitong panahon. Ikaw ang nag-utos na gawin namin ng mga bagay na ito. Lord, ikaw ang nag-utos. Yun ang sasabihin ng mga Hudyo. At ito, gusto kong hiramin itong tanong ho na ito. Who hath required this at your hand? When we come to church and be a part of a worship service, sino ba humingi nun? Hiningi ba ito ng Diyos? Yung mga ginagawa natin sa loob ng worship service, yung mga pagsamba at mga elemento ng pagsamba natin, gawain ng pagsamba, mula sa simula hanggang dulo, sino bang humingi? Hingi ba ito ng Panginoon? So that's the question, who hath required this at your hand? Sino bang humingi nito sa inyong mga kamay? Note, again, in context, nire-rebuke ng Diyos ang mga Hudyo na gumagawa ng kasamaan sa labas and then pupunta sila sa templo, gagawin nila lahat ng gawaing relihiyoso. So the answer is this. The answer to the question, who hath required this at your hands, ang sagot ay ang Diyos ang nag-utos. Ang Diyos ang nagsabi, gawin niyo to, gawin niyo yun, gawin niyo yun, gawin niyo yun. Now, ang point, many churches will not be able to answer this question regarding the many activities and programs happening in the worship services today. Now, ulit yung many churches, sorry. Maraming mga churches, okay, may break dancing sa harapan. Sino humingi nun? Okay, may wrecking ball, may mga concert na parang malademonyo yung costume ng mga nagko-concert sa harap. Sinong humingi nun? Sinong humingi? Hiningi ba ito ng Diyos? At yun yung gusto kong puntuin sa atin. Sino ang humingi? Now, isang susunod na tanong, meron ba siyang hiningi? Halimbawa, sinabi sa iyo nung tatay mo, pabot nga nung patis, inabot mo suka. Patis ang sabi ko. Bakit suka ang inaabot mo? Ngayon ito yung tanong, meron bang hiningi ang Diyos? Na pag tayo ay nagtitipon para sambahin siya, meron ba siyang mga partikular na bagay na hiningi? Pag-aaralan natin yung next Sunday. So tignan mo natin, tuloy ho tayo sa lesson natin ngayon. Observation from Israel's worship. So tingnan tayo sa lumang tipan kung paano ba ang mga Hudyo ay sumamba sa Panginoon at tingnan natin, matuto tayo, ano ba yung mga bagay na pwede nating masaksihan. Now, hindi lang Israel, go way back sa Genesis. Anong sabi ng salita ng Panginoon? Dito muna tayo sa Israel pala. Deuteronomy chapter 12, verse 11. Ano ang instruction sa kanila? Then there shall be a place which the Lord your God shall choose to cause His name to dwell there. Thither shall ye bring all that I, what? Command you. Dadalhin nyo lahat ng aking inutos sa inyo. Hindi lahat ng gusto nyong dalhin. Kuha nyo. Hindi nyo dadalhin lahat ng gusto nyong dalhin. Gusto kong dalhin itong pet ko na caterpillar. Yun ang i-offer ko kay Lord. Pet ko to, mahalaga to sa akin. Gustong-gusto ko tong caterpillar na ito. At dahil napakahalaga nito sa akin, at feel ko ito yung i-offer ko kay Lord. Teka muna, inutos ba ng Diyos yun? Kasama ba yun sa pinapadala ng Panginoon sa pagsamba nila sa templo? Pero merong maliwanag na utos ng Panginoon, ye bring all that I command you. Deuteronomy chapter 12, verse 29. When the Lord thy God shall cut off the nations from before thee, whither thou goest to possess them, and thou succeedest them, and dwellest in their land, take heed to thyself that thou be not snared by following them, after that they be destroyed from before thee, and that thou inquire not after their gods, saying, how did this nation serve their gods? Even so will I do likewise. Sabi na ng salita, sabi ng Panginoon sa mga Hudyo, huwag kayong gaya-gaya.
Pupunta kayo sa lupain ng mga Kananeo, pupunta kayo sa lupain ng mga Jebuseo, at pag nakita nyo sila at sinakop nyo na sila, makita nyo kung paano sila sumamba, huwag nyong gagayahin. Huwag nyong tularan ang pagsamba nila. Bakit? Thou shalt not do so unto the Lord thy God. Yung ginagawa ng mga pagano na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan nila, huwag niyong gawin sa Diyos. Ano ba yung ginagawa nila? For every abomination to the Lord which he hated, have they done unto their gods. For even their sons and their daughters, they have burnt in the fire to their gods. Alam niyo ba na kung hindi si Molech, si Baal, merong statwa, merong bronze statue, itong isang Diyos-Diyosan na nakaganon yung kamay, anong gagawin? Lalagyan ng apoy yun sa ilalim, at yung isang sanggol ilalagay doon. Parang piniprito ng buhay yung bata. Bilang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Now, sincere kaya yun? Gaano ka kadapat kakumbinsido at kasinsero para ilagay mo doon yung sariling anak mo? Ang sabi niya pang, huwag niyong gagayahin. All throughout the Bible, human sacrifices are forbidden. Next, verse number 32. Okay, huwag niyo silang gagayahin. Anong gagawin namin? What things soever, what? I command you, observe to do. Sana napapansin niyo ho, nasan yung diin? Ang diin ng Biblia ay hindi kung ano yung hindi pinagbabawal. Ang diin ng Biblia, hindi yung kung ano yung feel mo. Ang diin ng Biblia, pagdating sa pagsamba sa Kanya, particularly sa Lumang Tipan, kung ano yung inutos ko sa inyo. Nakakuha ho ba natin? Nahandoon ang diin ng Biblia pagdating sa pagsamba. Kung ano ang inutos ko sa inyo. Point. Based on the principles observed or commandments observed from the Old Testament worship of Israel, all the prevailing approaches today are disqualified. Anong ibig sabihin? Titingnan natin yung apat, di ba? Complete freedom. No, hindi ka malaya. Ang sabi ng Diyos ko, ano yung inutos ko sa inyo. Seeker sensitive. Kung ano yung gusto ng mga tao, hindi. Kung ano yung inutos ko sa inyo. Normative principle, pag hindi pinagbawal, pwede. Hindi. Kung ano yung sinabi, yun ang pwede. Nakuha niyo yung pagkakaiba? Yung kasing iba, ang approach, hindi naman pinagbawal eh. No, hindi yun ang sinabi ng salita ng Diyos. Ang malinaw at paulit-ulit na sinasabi ng Panginoon, hindi yung hindi ko pinagbawal, kundi ano yung sinabi ko. Ano yung inutos ng Diyos. Yun ang gagawin niyo. And then, sincere heart approach, hindi porkit sincero, kundi binigyan din ng Panginoon kung ano yung inutos kong gagawin niyo sa pagsamba, sa paraan ng pagsamba sa akin. Yun ang gagawin. Sabi ni Ligon Duncan, our worship needs to be directed by Scripture. The form and the content of our worship needs to be in accord with the Bible. Informed by the Bible and warranted by the Bible. Muli, sinong humihingi? Bakit nyo ginagawa yan sa pagsamba? Sino bang humingi niyan? At madalas, ang sagot ng maraming Pilipino, yun na kasi yung nakaugalian eh. Yun na kasi yung tradisyon. Yun na kasi yung kinalakihan ko, Brother Paul. Bakit nyo ginagawa yan sa church? Sa amang church. At subukan nating obserbahan sa church ba natin, meron ba tayong ginagawa na hindi inutos ng Panginoon? So again, our worship must be directed by Scripture, warranted by Scripture. Ibig sabihin, hinihingi ng salita ng Diyos. Kaya natin ito ginagawa kasi hinihingi ito, inuutos ito ng Panginoon na gawin natin sa pagsamba sa Kanya. You do not set the terms on which you engage with God. God sets those terms. God determines how you come to Him. Hindi tayo nagsaset ng terms.
Halimbawa, mag-a-apply ka ng credit card. Halimbawa lang, mag-a-apply ka ng credit card. Pwede bang magpunta ka sa bangko? Wow, credit card! Ay, ito ho yung terms na gusto ko. Pwede ba? Pwede ba yun? Ikaw magsasabi ng terms sa bangko? Kukuha ka ng loan sa bangko. Pwede bang ikaw maglalagay? Ang gusto kong interest point 0.0002% lang. Yun ang gusto ko. Pwede ba yun? Hindi uubra. Sila ang maglalagay ng terms and conditions. Pagdating sa pagsamba, ang Diyos din ang maglalagay ng terms. At Diyos ang naglagay ng terms. At hindi tayo malayang bagu-baguhin, i-tweak, i-edit yung terms na nilagay ng Diyos. Ang kailangan natin ay sumunod tayo. Alamin natin at sundin natin yung terms and conditions na binigay ng Diyos sa Kanyang salita sa ating pagsamba sa Kanya. Example, halimbawa na lang, yung mediation ng ating Panginoong Jesus. Anong sabi ni Jesus? Walang makakaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Malinaw ho yun. That's the terms na nilagay ng Diyos. Ang lahat ng paglapit sa akin ay sa pamamagitan ni Jesus. So hindi pwedeng lumapit sa Kanya sa pamamagitan ni San Pablo, ni San Mateo, ni San Juan o ni Maria. Wala. Ang tanging paglapit kay Jesus ay sa Panginoon ay sa pamamagitan ni Jesus, sapagkat siya lamang ang tagapamagitan na ibinigay ng Panginoon. Ang Diyos ang naglagay ng terms na yun. Now, gaano man tayo kasinsero at gaano man natin gustong isipin at pwede tayong magmekos-mekos ng mga reasons natin, ano yung mekos-mekos? Magmix-mix ba? Ng reason natin, hindi obligado ang Diyos na igalang yung paraan natin. Tayo ang may obligasyon na sumunod sa kaparaanan na ibinigay, isinet ng Panginoon sa Kanyang salita. Now, dito tayo magbigay ng example at dito tayo matatapos sa punto na ito, rejected worship. Rejected worship. Merong mga worship na tinanggihan ng Panginoon. What? Pagsamba sa Diyos, tinanggihan niya? Oh no! At sa iba, unthinkable yun. Bakit? Ang akala nila at ang alam nila sa Diyos, basta kahit anong ibigay mo sa Panginoon, tatanggapin niya. Isang halimbawa ay yung pag-aalay ni Cain. Alam niyo ito, sa Genesis chapter 4, verse 3, and in the process of time, it came to pass that Cain brought of the fruit of the ground an offering unto the Lord. And Abel, he also brought of the firstlings of his flock and of the fat thereof. And the Lord had respect unto Abel and to his offering, but unto Cain and to his offering had he not respect. And Cain was very wroth, and his countenance fell. Hindi nasa Diyos ang karapatan na tumanggi at tumanggap. Ang bihira, Lord, nag-offer na nga ako eh. Tinanggihan mo. Sino tayo? So narito, ang gusto ko lang makita ho natin, na yes, wala tayong details, bakit tinanggap yung kay Abel, bakit tinanggihan yung kay Cain, and so on and so forth. Pero ang punto ko lang ho dito gusto natin makita, merong tinanggap ang Panginoon, merong tinanggihan. Note, some are very offended at when it is pointed out that their sincere effort is unacceptable. Yung iba na masyadong na-offend. Hindi ko ma-take, Brother Paul, hindi ko ma-take. Sincere naman ako sa ginagawa ko. Bakit hindi tatanggapin ni Lord? Well, kagaya ka ni Cain. Ano naging response ni Cain? Cain was very wroth and his countenance fell. Galit na galit siya. Ang bira, sino ka, Lord, para tanggihan yung offering ko? So muli, ang gusto ko lang makita natin, merong tinanggihan ng Panginoon. Merong dalawang karakter sa Bible na sikat dito, yung mga anak ni Aaron. Aaron's sons. Si Nadab and si Abihu. Yung dalawang anak ni Aaron, si Nadab at si Abihu, ang sabi, the sons of Aaron took either of them his censer and put fire in and put incense thereon and offered what? Strange fire. So pag sinabing strange, ang equivalent niyan ay estranghero, ibig sabihin foreigner. Nakakita ka ng puti ang buhok, puti ang balat, anong sasabihin mo? Noipi! Hindi. Ano yun? Foreigner. Hindi yun ang
Hindi yung taga rito. Hindi siya Pilipino, higit sa malamang. Meron kasing particular, I believe, gusto kong sabihin somewhere in Leviticus o Deuteronomy, hindi ko maalala exacto yung chapter or book. Sinabi ng Panginoon, ito ang gagawin nyo dun sa usok. Yung sensor. Ito ang gagawin nyo, ito ang gagamitin nyo, ganitong paraan ang gagawin nyo, may partikular na nilagay ang Diyos. Hindi natin alam, baka mamaya naisip nitong si Dida Benisebay, gumamit nga ako ng ibang kahoy na mas mabango. Subukan nating i-improve. No, they offered strange fire before the Lord which He commanded them not. Hindi inutos ng Diyos. So sana makita nyo, doon sa una, kung ano yung inutos ng Diyos. Ngayon, ito, may ginawa sila na hindi inutos ng Panginoon. Okay? Ano nangyari? And there went out fire from the Lord and devoured them, and they died before the Lord. Gumawa sila ng pag-aalay sa Diyos nang hindi sang-ayon sa sinabi ng Diyos. At anong ginawa ng Panginoon? Pinatay sila ng Panginoon. Listen po, listen. Hindi ho baliwala sa Diyos. Hindi yung, well, ayaw niya, edi wag. No. Again, ang pagsamba, optional or obligasyon? Obligasyon. Wala tayong choice. Kung ikaw ay nilikha ng Diyos, obligasyon mo na sumamba sa Diyos. Now, malaya ba tayong gawin yung gusto natin? Hindi. Ang kailangan natin gawin ay yung inutos na pagsamba ng Panginoon. The difference between Judah and the northern kingdom, nahati ang kingdom of Israel sa northern and southern kingdom, ang napakaganda pagdating sa kingdom of Judah, ang sabi ng salita ng Panginoon, but as for us, the Lord is our God and we have not forsaken Him. For the sake of time, paano tayo sa bandang baba? For we keep the charge of the Lord our God, but ye have forsaken Him. Sila, iningatan nila ang utos ng Panginoon, pero yung iba, iniwanan nila yung kautusan ng Diyos. Idolatrous worship is identified as worship that God has not commanded. Yung pagsamba sa Diyos-Diyosan ay isang paraan ng pagsamba na sa kaparaanan na hindi inutos ng Panginoon. Jeremiah 7 verse 31, and they have built an high place of Tophet, which is in the valley of the sons of Hinnom, but burned their sons and their daughters in fire, which I command them not. Hindi ko to inutos sa kanila. Ganun din sinabi sa Jeremiah 19 verse 5, which I commanded not, nor spake it. Hindi ko to sinabi, hindi ko to inutos. Ibig sabihin, ang primary concern natin sa pagsamba ay kung ano ang sinabi at kung ano ang inutos ng Panginoon. Nakakuha ho ba? So, pag nag-uusapan natin pagdating sa pagsamba, no, here is the truth. Worship is rejected. Paulit-ulit, nakita natin, worship is rejected on the ground of doing something not commanded. Nakuha niyo ho? Muli, bakit ko dinidiinan ito? Kasi merong perspektibo na basta hindi pinagbabawal. Hindi inutos, pero di naman pinagbabawal eh. E di okay lang gawin. No. Ang makikita natin sa Bible, ang laging diin ng salita ng Diyos, ano ba yung inutos ko? At yung hindi inutos ng Panginoon na hindi katanggap-tanggap. Muli, hindi tayong malaya na mag-set ng terms kung paano tayo sasamba sa Diyos. Ang obligasyon natin bilang mga manambahan ng Panginoon ay gawin kung ano ang inutos niya. Point, our duty is to ensure that whatever we include in our worship services is according to what God positively commanded in the Bible. So muli, hindi magandang basihan na hindi naman pinagbawal. Ang pinakatamang basihan na nakita sa Bible, ano ba yung sinabi? Ano ba yung inutos? So ang challenge sa atin ay ito. Tingnan natin.
kung kayo ho ay mga panauhin namin sa mga bahay-sambahan na inyo pinupuntahan, yung bang mga ginagawa ay meron bang positibong tungtungan sa Biblia kaya ginagawa yun. Ito kasi sinabi sa Bible kaya namin ginagawa yun. Kung wala, kailangan ho nating bantayan, kailangan nating ingatan, kailangan kung maaari ay kailangan nating baguhin ang mga bagay-bagay. Ganun din dito sa church natin. Kung naalala niyo meron tayong mga bagay na ginagawa noon na hindi natin ginagawa ngayon. Meron tayong mga bagay na nire-rearrange sa ating to get more closer sa sinasabi ng salita ng Panginoon. As we study the Word of God, maaaring meron pa tayong makita na, oo nga, dapat ganun, dapat hindi ganun. Again, kung ano ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Dahil ang goal natin sa ating pagsamba ay kung ano ang sinasabi ng Biblia. Pag hindi sang-ayon sa sinasabi ng Biblia, it's a rejected worship. Hindi ka tanggap-tanggap sa Panginoon. So natitira ho nating 5 minutes. Meron ho bang may tanong? Question? And si Brother Boy po. Okay, lalo na sa mga panauhin, kung meron ho kayong tanong, pwede po. Good morning at happy anniversary po sa ating lahat. Morning po. Glory to God po. Yung palang sinasabi na anumang inyutos ko sa inyo, siya yung gagawin. Huwag niyong dadagdagan ni babawasan man. Yun pala ay para lang sa gawain ng pagsamba. Hindi pala yun patungkol sa anumang aral, doktrina, paniniwala at practices na ating ino-observe. Ganun ba yun? Not particularly po. I believe, again, may mga sinabi, halimbawa si Apostol Pablo, may sinabi kay Timothy, ang sabi ni Pablo kay Timothy, the things that thou hast learned of me, the same, commit thou to faithful men. So yes, may mga sinabi ang Biblia patungkol sa mga aral, may sinabi ang Biblia patungkol sa mga doktrina na dapat manatili tayo kung anong sinasabi ng salita ng Panginoon. Pero particularly yung ating mga binasang talata ay may kinalaman sa pagsamba dahil yun ho yung ating paksa. So yes, hindi lamang sa mga doktrina, kundi maging sa pagsamba, or baliktarin natin to serve the question, hindi lamang sa pagsamba, kundi maging sa mga doktrina, ang ating basihan ay ang salita ng Diyos at ang general term na ginagamit ng Biblia ay huwag tayong liliko sa kaliwa, huwag tayong liliko sa kanan, kundi mananatili tayo sa sinasabi ng katotohanan, which is ang salita ho ng Panginoon. I hope na. Thank you. Meron pa ho ba? Questions, Brother Jasnel? Good morning po, Brother Paul. Itatanong ko lang din po, kung lahat ng inutos ng Diyos ay dapat sundin, bakit po hindi na natin sinusunod yung mga dating utos ng Diyos? Bakit yung Ten Commandments, particularly yung madalas na sinasabi na dapat sundin ng mga Kristiyano, pero yung ibang utos na nakalagay sa Old Testament, hindi na po natin sinusunod sa panahon natin ngayon. Okay, thank you very much. And actually, I believe merong at least 3 tanong doon sa lahat ng yon. Una, lahat ba ng kautusan sa Biblia ay dapat sundin? Ang sagot po doon ay hindi. Okay? Paboritong halimbawa ko ng tatay ko ay yung paggawa ng arko. Inutos ba sa Biblia ang gumawa ng arko? Tama? Ano ba yun? Nasa Bible ba yun yung utos na paggawa ng arko? Yes. Pero hindi tayo ang inutusan. Ang inutusan ay si Noah. Okay? So may mga partikular na inutusan sa Biblia na utos yun ng Panginoon. Okay? Pero hindi tayo ang inuutusan. At isa sa, siguro ho, kung napansin niyo yung harapan ng church mo na ito, isa sa pinanindigan ng church na ito na hindi inutusan ang New Testament church ay ang pagbibigay ng ikapo. Hindi yun inutos sa mga Kristiyano sa bagong tipan. Ito ay inutos sa lumang tipan. Okay? So muli, so that's why hindi lahat ng utos sa Biblia ay basta dapat sundin. Okay? Halimbawa, nabasa mo, inutos ng Panginoon kay Abraham, ialay mo ang iyong anak na si Isaac, ang pinakamamahal mong, paano si Marcos? Pero again, so muli, yun ay utos lang kay Abraham. Sana nakita niyo yung punto. Yung pangalawang tanong, I believe, ay pagdating bakit yung Ten Commandments. Okay? Dahil ang mga kautusan ng Panginoon can be classified into 3. Merong moral law, merong judicial law, at merong ceremonial law. Ceremonial law, yung mga ginagawa sa templo, lumipas na yon
dahil dumating na ang ating Panginoong Hesukristo. Okay? Hindi na tayo nag-aalay ng mga hain sa templo, ng mga lambs, bullocks. Yung nabasa natin kanina, bakit? Dahil yung kordero ng Diyos ay dumating na. Okay? So tapos na ho yung mga yun. Yung judicial law, yung law of the land, bakit natin ginagawa? Bakit? Dahil hindi naman tayo theocratic. Meron tayong binigay na gobyerno. Sa Romans 13, niliwanag ni Apostol Pablo na magpasakop tayo sa mga gobyerno. So again, ito ay sang-ayon sa salita pa rin ng Panginoon. Hindi tayo theocratic pagdating sa ating form of government of the land. So hindi yung judicial, wala. Pagdating sa moral law, which is summarized sa 10 Commandments, okay? Which is ang malaking contention madalas ay yung 4th commandment, which is the Sabbath. Ang punto ng Sabbath ay hindi araw, kung hindi yung kapahingahan. Sana makuha niyo at yun yung tinira ng Panginoong Jesus dun sa mga Pharisees. Man is not for Sabbath, but Sabbath for man. Na hindi na naging pahinga, naging pahirap dun sa mga tao. Now, ito ang kakaibahan. Pagdating sa atin, ang sabi ni Jesus, "Come unto me, all that ye labor and heavy laden, and I will give you rest." Ang ating rest ay nasa ating Panginoong Jesus. Siya ang ating quote-unquote Sabbath. Siya ang ating kapahingahan. At yung mga Kristiyano mula nang muling nabuhay ang ating Panginoong Jesus tuwing araw ng linggo ay nagtitipon tuwing first day of the week. That's why we follow that example of the early Christians. That's why we gather we gather Sunday, not Saturday. And then all throughout yung 9 commandments, lahat ay inulit sa bagong tipan. At lahat ng yun ay may kinalaman sa pamumuhay ng tao. That's why yun yung madalas na sinasabing, yes, we're still under the law in that sense, yung moral law na ibinigay ng Panginoon at yung kapahingahan natin kay Kristo. So that's why, hindi natin ginagawa yung mga pag-aalay. That's why pwedeng kumain ng hipon o ng alimango. Yung asawa ko kumain ng alimango kagabi. Kumikim ako ng konti. Pero sa lumang tipan, bawal yun. Okay? Salamat sa Panginoon dahil yung dietary laws ay kasama yun sa mga inabolish na ng Panginoon. Liban na lang kung pinagbabawal na ng doktor mo siguro. Okay. Last question po siguro. Kung meron sa online, meron po ba? Kung wala naman. So kung wala na, tayo po ay manalangin. Let's pray. Pag naming Diyos, aming Ama, sa langit, maraming salamat po sa iyong salita na basihan namin. O Panginoon, tulungan mo kami. Nakita namin na seryoso ang utos mo sa pagsamba sa iyo. Lord, nakita namin mula sa iyong salita na hindi kami malayang maglaro patungkol sa mga bagay na ito. Tulungan mo kami na hanapin ang iyong kalooban, o ano ang mga positibong inutos mo sa iyong salita na gawin namin sa pagsamba. At nawa, bantayan namin. Kung kinakailangan, baguhin namin ang aming mga nakasanayan na para magawa namin ang sang-ayon sa iyong kalooban. Ilayo mo kami sa kasamaan, O Diyos, at sa pagpapatuloy na aming gawain ngayon ng pagsamba, maging sa break time, Panginoon, sa fellowship ng mga kapatiran, nawa ay maluwalhati ka. At lahat ng ito'y dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Well, i-explain ko lang ho. Sa lalo na, meron tayong mga bisita ho ngayon. Magkakaroon ho tayo ng 15-minute break. At 10:05, babalik ho tayo dito para sa atin hong gawain ng pagsamba. At meron tayong meriendang inihanda. Dahil magbe-birthday din sa Tuesday yung aking misis. So, meron kami ho yung naghanda. At nawa ho, ay, yung mga members, welcome natin yung ating mga panauhin. Huwag nyo hayaan na hindi nyo sila nakamayan na i-welcome dito sa church. God bless po. Break time po tayo. 10:05, magre-resume po ang ating gawain. God bless po.